Yellow! Alrighty! Mago! It's all about having fun, Mago! We love everybody! Welcome to Monday Night Alec Tutorials. My name is Manong Jaire. I'm with... Ba? Ito nakita ko lang din to sa internet. Kita ba siya sa Hindi. Hindi, sa akin hindi siya Hindi kita. May nakadungo na pusi dito. Eh sayang. Tang mixed berries, Del Monte pineapple, tapos Emperador. Ang weird nitong halo na to. Pero may topic din kami habang pinaghahalo to. May topic kami about to sa saan ba mas madaling sumikat. Abroad or dito sa Pinas. Pagdating sa social media, YouTube, ayun. Saan mas madaling sumikat? Ikaw ba? Ano opinion mo dyan? Depende muna sa content na gagawin mo. Okay. Anong niche ba? Wait lang. Ito, yung takip ng Emperador. Yan. Ano gagawin? Tatlong ganto. So, una sa lahat, depende yun sa niche na gagawin mo. Siyempre, mayroon kang niche na, or rather, mayroon tayong niche ngayon na sikat sa isang lugar, tapos hindi naman sikat sa kabila. So, ganun lang din kung international content ka or local content. Say, Wait lang. Tang mixed berries. Depende sa inyo. 5 ganto. yung content na sumisikat sa isang lugar is depende sa area mo nga. Halimbawa, dito sa atin sa Manila, sikat yung Battle of the YouTubers, pero sa probinsya, iba yung sikat. Del Monte pineapple. So, ito. Depende sa inyo kung gaano karami. Tubig. Yan. Siyempre, may yellow. Quick time. So, ayun nga. Diba? Anong pinag-usapan natin? Yellow! Munti ka na yun. Depende pa rin kasi yung sa niche na ipaproduce mo, sa niche na pipiliin mo. With regards to, halimbawa, cosmetics. Saang areas lang ba or saang countries lang ba popular ang cosmetics? Another barrier is the language. Oo. Di ba? Kahit sabihin natin international ka, English ang pinili mong language, hindi naman lahat ng countries or lahat ng viewers ay makakaintindi sa'yo ng English. Kahit sabihin mong international ang target mong audience or international content ang ginagawa mo. Sisingit daw si Kirizama muna. Shake thoroughly! Okay, yan. Okay. Game. So, another thing na i-consider din about that, it all boils down to the reach of your audience, di ba? Halimbawa, ako yung content creator, si Manong yung watcher ko. Siyempre, nakadepende na rin sa kanya kung paano niya maikakalat yung balita ko, charot. Kung nag-share siya sa account niya, halimbawa, let's say Twitter account, nag-share siya sa Twitter niya, uy, si content creator na ganito, ganyan, blah, blah, blah. Ang ganda ng content niya. Pero, he doesn't have any followers. Flowers. He doesn't have any followers or no one is seeing what he is sharing or wala siyang online friends to share with, di ba? So, connections pa rin. So, ang pagiging content creator is also kind of like being a networking. Like, pag sinabi mo kasing networking, it's not really just the pyramid scheme. Pag sinabi mong networking, yan yung connection mo sa other people. Like, alam ba, connection ko sa kay Mano, connection niya sa mga friends niya na magiging connection ko rin. That's networking, di ba? Oo. Tama ba? Tama naman. Tama naman yung sinasabi ko, di ba? So, kapag sinabi mong saan mas madaling sumikat, international or local, that depends on where you're from and depends on the niche that you're gonna pursue. Ganyan na example kanina, makeup. Anong klaseng makeup? Horror makeups, mga pang November makeups ba? Yung may mga SFX na tinatawag nila. Yung parang mga nasa movie na parang mukhang skin, ganyan. Tapos may hate, may hiwa, may blood. Or yung makeup lang na wala, pampaganda lang. Yung mga parang celebrity looks or like yung mga Ariana Grande makeup, ganyan. Or the no makeup look. Yung either typical makeup lang or yung makeup na extravagant na magmumukha ka talagang bagong tao, magmumukha ka si Avatar, ganyan. So, depende yon, di ba? So, let's say nasa Philippines ka, ako yung Filipina makeup artist. And I would do yung mga extravagant, yung Avatar, yung nagbabagong anyo, nagiging mutya, nagiging halimaw, nagiging horror movie actress, ganyan. And then si Manong naman yung makeup artist na wala lang, paganda lang, paayos ng mukha. Nagka-transform, yes.
Pero parang normal na tao pa rin siya. Walang heavy, like, gory stuff na blood or opening skin or yung mga makeup artist na kagagayahin yung cartoons katulad ng Coraline. Another thing to consider is kung saan kami nagba-branch out. Let's say YouTube lang ako nagba-branch. That's the only platform I share my content. Malamang sa malamang, limited lang din yung reach ko. Kasi YouTube lang ako eh. Pero if si Manong, kahit sabihin natin simple lang yung content niya na beauty makeups lang, walang katulad ko na nagka-transform into this movie character, this cartoon character, this horror character. Compared to him na YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, mas marami siyang audience. So kahit pareho kami from Philippines, pareho kami international content, pareho kami ng niche na makeup, pero the way that he executes or the way he shares, the way he networks his content is different with the way I would do. So in a way, mas successful yung sa kanya. Nagets niyo ba yung in-explain ko kahit na pagkahaba-haba? Nung tapos na yung alak tutorial natin, nagre-rating na po si Manong. Taste test! Nagre-rating na si Manong eh. Okay, Go, ikaw naman magsalita at ako'y kakain. Una sa lahat, i-rating ko muna. Para sa akin, ang i-rating ko dito is probably, mapapasok ko na siya sa 9. 9.2. Sige, 9.2 na. Mababa expectations ko lalo na MP kasi ang lakas ng lasa ng MP. Mababa expectations ko lagi pag MP. Tapos na-exceed niya expectations ko. Masarap. Maganda yung pagkahalo ng tubig, mixed berries, tang, at saka Del Monte. I'm impressed. Pwede to gawing pitchel. Masarap siya. Nakagulat. Ayun lang mga kaunggoy. Pero ayun nga, ang sagot ko sa saan ba mas makakasikat, no? Dito ba sa Pinas or outer globe? Depende sa content mo, depende sa swerte na lang. Opinion ko lang to Opinion ko lang. 8.5. 8.5, okay. Ito, opinion ko lang Ilan lang ba ang mga Pilipino sa nanonood ng YouTube, abroad, sky's the limit. Hindi lang mga Pilipino sa pwedeng manood. Basically, ayun lang yung bottom line ko. Napakabilis na. Parang yan eh. Diba, nagtatagalog ka lang sa video mo. Sino ba nakakaintindi ng Tagalog? No? May mga iba siguro. Pero kung yung pang-universal yung language mo, gano'n. Tapos target mo talaga beyond Philippines, edi mas malaking chances mo. Take for instance, yung kabila kong channel, which is yung Hoodgang Network. Grabe, solid yung fanbase dun talaga. May Discord server na may 2, 3, actually 3 na yung nag-join dun eh. Pero comparing Just your say, local channel versus your international channel, sino ang mas lamang? sa international na. Bakit naging lamang ang international? Pera. So that's your basis of success. Well, sa bagay, may point nga naman. Kasi yung pera na kinikita niya is from the audience itself. And kung malaki yung kinikita mo sa audience mo, it means na solid yung fanbase mo, solid yung community na na-build up mo within your content, within your circle. Kasi kapag solid yung community nyo, solid yung pagsamahan nyo, yung pagiging fan nila is very solid to you, they will support you. They will buy your merch, they will send you donations and stuff like that. Unlike sa marami kang subscribers, tuloy-tuloy yung content mo, pero there is no, like, wala kang mismong secured na community na talagang, alam mo yon, pag nagsabi ka, hey, we have this, and then they're gonna celebrate with you, and they're like, oh, let's support this person because I really like this person, I'm gonna send donations, I'm gonna support their join button, I'm gonna be a member of their channel, something like that. Compared sa channel na maraming ang views, pero the audience, the people that watch, Walang pake. would come and go. They don't stay. Yun ang meron dito sa channel na to. Sadly, yun lang. Pero sa Hoodgang, iba talaga ang sa Hoodgang. Kaya I'm moving to Hoodgang Network. Ayun lang. So, yun na. Alak Tutorials. And that's the bottom line because Manon Jares said so. Like, comment, share, and subscribe. #SorryLiver. Shoutout sa aming mga sponsor. Ang aming mga negosyo. Support nyo yun. Link sa description. Ayun. I'm Wed. Shoutout nga pala sa comment of the day. Oh, fuck.